Dito po sa Lionheart Game Farm, hindi lang po breeding ang ginagawa namin dito at pagkakondisyon ng manok. Nagluluto rin kami ng pagkain dito sa Lionheart Game Farm. Actually ho, itong nakaredy nating pagkain ngayon, yung paano magluto ng diniguan na Kapampangan style. Ang ingredients po natin dyan, isaw ng baboy na may tito, kasim na pork, dugo, tsaka itong soup stock na galing sa pinagkuluan lang ho ng baboy. Sibuyas, bawang, siling pansigang, pwede natin rin dagdagan ng siling labuyo yan. Meron tayong asin, betchin, patis, suka. Ang suka ho natin galing Bulacan yan, paumbong to, kaya medyo ganitong kulay. Ang kasama ho natin ngayon ang ating assistant chef, sous chef, si Teng Bulaga. Yan po, follow nyo yung kanyang mga reels sa Facebook. Marami ring viewers yan. Magigisa na tayo ngayon, no? Mantika. Ang maganda ho ito, kailangan medyo maraming mantika dahil medyo dadamihan natin mantika. Tapos, sibuyas muna. Ayan. Tapos, ilawan na natin ng bawang. Meron tayong luya. Okay. Huwag natin yung susunugin yung bawang. Lalagay kagad natin yung laman loob. Laman loob. A few moments later. Lalagay na natin yung kasim na hiniwa rin, sinlaki ng laman loob. Yan, so sutayin nyo muna yan hanggang matuyo ng konti. So susukaan na natin, no? So, kita mo yung suka natin. Paumbong yan. Good for ano to, yung 5 kilos. 20 above siguro makakakain ito. Depende kung may kasamang puto. So sa akin kasi, pag gumagawa ko ng dinuguan, ayoko nung overacting sa dugo, no? Ang ginagawa ko yung malabnaw lang siya, medyo brownish lang ang sauce. Kasi yung ibang dinuguan, ang lapot-lapot pag kumain ka, nakadikit na lang sa ngipin mo eh. Yung residue niyan dami. So ang ginagawa ko rito, gumagamit ako ng strainer. Pagka naglagay ako ng dugo, ni-strainer ko hanggang dinudurog yung mabuo para pinong-pino yung sabaw. So hindi siya pag kumain ka yung may naiiwan sa bibig mo sa lapot-lapot. Hindi ba sarap na dinuguan yun eh. So kung makikita nyo, medyo pinakulo na siya pero sinasabawan ko pa ng marami. Kasi parang yung Kapampangan style parang pinaksiw lang ang lasa niya na medyo brownish. Antay ko muna kumulo, no? Huwag masyado inahalo dahil may suka siya eh. So antay lang muna natin kumulo. Tsaka natin yung last, napakabilis lang yan, hahalo na natin yung dugo niya. Ngayon, nasa inyo naman kung gaano kalapot ang gusto nyo eh. Pero sa akin, yung dugo na nilahalo ko, hindi thick. Pagka hinalo sa sabaw, hindi nagiging thick. Tsaka walang residue na naiiwan sa ngipin, sa bibig. Teng Bulaga, ano lang yan, assistant yan.
Pagka tinawag ko si Siri, call my assistant, siya talaga lalabas. Alam nyo, yung next magiging ano natin mga kachika, no? Tuturuan ko kayo paano mamalengke ng seafoods. Yung mga prawns, sugpo, alimango, bangus. Kasi matagal akong nag-farming ng ganyan, almost 20 years. Nag-alaga ako ng mga sugpo, alimango, hipon na banamay. So, sa next episode natin, tuturo ko sa inyo kung paano kayo bumili ng magandang alimango seafood na king crab, pulahan, kung ano man siya, at mga sugpong first class. Kasi normally, yung mga pag nag-harvest kami dati dyan, yung mga reject at yung mga size 3, 4, yun ang dinadala sa palengke ng mga tindera na namamakyaw sa konsignasyon. Yun ang mga nakakain lang natin sa palengke. Yung mga first class export quality yan eh. So kung gusto nyo malaman at makakabili rin naman kayo ng mga first class. Paano malalaman, Boss Wal, kung Ayan. payat yung alimango at mataba? Paano malalaman? Ang payat, yung pag ginanon mo yung talukop ng alimango, puting-puti siya. Puting-puti. Kailangan yan yung medyo nag-yellowish. Tapos pipisahin mo yan eh. Yung iba nga, pinapasukan ng likod ng kutsara yun, inaangat, tinitingnan kung may aligi eh. So normally, pisahin mo, tingnan mo, pag lumulubog, pati yung sides niya, yung pinaka-ulo niya yung sides, pindutin mo. Pag matigas lumalaban, may laman yun. Oo, tsaka ganunin mo yung paa. Pag lumalaban, buhay na buhay yun. Pero pagka sumusunod na lang yung paa, hindi na gumagalaw, ano na yan, parang magiging dead on arrival na yun pagdating sa palengke. Okay? O di habang nag-ano tayo, no? Lalagyan na natin ng dugo. Eh, may tinatawag sa alimangong parang bakla. Yung tinatawag nilang bakla, babae yon. Yung alimango, yung pag ginanon mo yung likod, yung parang shell niya dyan, alanganing oblong at alanganing triangle. So, yun eh babae. Babae rin. Kaya nila sinasabing bakla, yung itlog niya parang balot lang na kulay yelo. Ibig sabihin kasi nun, hindi pa siya full-grown female. Hindi pa siya full-grown na babaeng alimango. Kaya ang taba niya, parang yelo pa lang. Pero mga 2 to 3 months lang yun eh. Subukan mo patandayin pa ng konti yun, magiging Yung babae na o, tsaka magiging bilog na. square na yun. Ay, magiging Parang pabilog na. oblong na yun. So, yun ang walang baklang alimango. So, pakukulan mo lang muna yan para kumonti sabaw. A few minutes later. Normally, pagka medyo malapit-lapit na yung klasa nito, lalagyan ko patis. Ngayon, kung unsatisfied pa kayo sa kulay niya, pwede naman kayo magdagdag ng dugo pa. Kung unsatisfied pa kayo. Ayan, ayan, malapit na siya kumulo, no? Tingnan niyo yung smoothness niya. Ayan, no? Parang kala mo style goto lang. Pero kung unsatisfied pa nga kayo sa kulay at sa sabaw, gusto niyo mas malapot, ano niyo na yon? Choice niyo na yon. Alam mo yung supang pambong na yan, sasayan eh. Doon sa nung nag-fish pond ako nung araw, may mga tanim kami ng ano niyan eh. Yung mga puno ng sasa. Ang ginagawa pala dyan, yung bunga, parang buko yan eh. Tinutusukan nila ng kawayan, tapos pinagtutulo lang. Tapos tinatabi lang yun para maging ano na. Ganun lang ang suka. Hindi ka mukha ngayon, naka-process. Sinasaksakan lang nila ng kawayan, tutulo na yung laman. Parang puno ng buko yan na medyo mataba-taba. Mababa lang siya.
si Teng Bulaga, dating ang trabaho niyan sa noontime show. So, ano ka ba dati doon sa noontime show? Sa Sanitec, sanitary technician. Sabihin nun, janitor. Sa Yun, LS1. yun ang trabaho niya dati LS1. nung araw. Ano? Tapos ngayon, napunta ka na, ng ano ka na ngayon? purchaser na. Purchaser ka na. Oo nga pala dati, doon sa may sikat na ng time show, pinaka-boss namin doon, si Chief Rolly Demetilio. Shoutout po pala sa kanila. Nakita nyo, yung dumidikit na yung parang residue ng dugo sa kanya, no? Medyo nakita mo, medyo umiitim na. Kasi sa akin yung iba, gusto nila yung itim na itim to, yung chocolate na chocolate yung nakadikit sa ano. Kaya ako, inaano ko, kita nyo, parang maputi pa rin siya. Oh. Tapos lagyan natin ng konting asukal. Konti lang. Para lang malabanan niya yung asim na suka. Okay. So kita nyo, medyo nagsasubside na yung sabaw niya, bumababa na. Konti pa yan. Para kumapit yung sauce niya doon sa laman. Okay. O pero, eto no, pag nakita ni Tito Eddie Boy Ochoa to, sigurado magpapadeliver na naman sa bahay niya. Hindi ko nasagutan po ito, ha. Pagkatapos natin magluto nitong kapampangan na dinuguan, tuturo ko naman sa inyo next time yung paano magluto ng authentic sisig kapampangan. Yung sizzling, para makita nyo kung ano yung mga ingredients na dapat talagang nilalagay dyan. Kasi normally, no, yung dinakdakan ng Ilocano is, ang inahalo nila dyan is pork liver. Pero sa Kapampangan, chicken liver ang ginagamit natin. Paano ka natutong magluto nga pala? Alam mo, dati pa, nung nakikita ko daddy ko, dahil yung pinanggalingan ng dad ko is from Candaba, Pampanga. So alam mo naman, pagka nakikipag-fiesta ka dyan, ang sasarap ng pagkain dyan. So natuto lang ako, yung tingin-tingin lang. Tapos yan, importante yung mahilig ka magluto at mahilig ka kumain eh. Yung style sa kanya, yung pagka tinikman mo lang, alam mo na kung ano yung paano lutuin eh. Ito mga ka-chicken, no? Itong nasa background natin, kung makikita nyo, kung mapapansin nyo, long cord to, long cord. Malalayo yung ano nito, yung pagitan ng tipi sa tipi. Hindi ka mukha doon sa range sa malaki. So malaking range doon sa dulo. Medyo dikit na konti yung ano nun. Ito, ginawa kong long cord yan para yung hindi matutong gumiri yung manok. O para hindi gumigiri. Kasi pagka malapitan yan, sanay yan na dikit lang yung manok eh. So kailangan long range para hindi siya gumigiri. Ikaw ba, pag umuwi ka sa Tarlac, anong ginagawa mo pagka weekday mo? Weekend? Ganun lang, umiinom minsan, nagtatabi siya sa bunga. Ganun lang, umiinom minsan, nagtatabi siya. Ganun lang, umiinom minsan, nagtatabi siya sa bunga. Pero yung pagluluto, kasi nakikita ko sa mga reels mo, dami mo rin niluluto eh, no? Every pag-uwi, nagluluto. Ako na tapos luluto. Ano yung mga madalas mo lutuin sa bahay mo? Ayan, tinuguan, tapos saka yung sisig na style na nasabi mo. So puro recipe natin ang ginagawa mo. Marami ka naman viewers doon. Tapos saka mga Ilan na? sinigang 10? Hindi, marami. Saka yung mga sinigang na sa bayabas. Yan. Yan na, oh. Diba? Yan, oh. Yan medyo, mga ka-chicken, nakita nyo, medyo lumalapot na siya, no? Hihinaan na natin yung apoy. Lalagay muna natin to. Okay, hindi pa naman plating to eh. So hayaan mo munang medyo maluto ng konti sa sauce tong yan. Tapos tanggalin na natin para pwede natin kainin. Pwede natin kainin yung mga mahilig na sa mga maanghang. Lalagay na rin natin yung sili na buyo.
Okay. So ngayon, tinanggal na natin yung medyo dinip lang natin yung siling pansigang. Pwede na natin lagay ito. Yung mga gustong namumulutan lang, lagyan nyo ng ng siling labuyo. Okay? So ngayon magpe-plating na tayo, no? Mga chicken, ito na, no? Nakita nyo, oh. Ayan na, oh. Medyo iba na yung niya, hindi na to masyadong maputla. Ayan, habang niluluto mo kasi yan, dumidikit na yung niya, eh. Yan ay hinahanap nyo, yung mga gusto yung may dumikit sa ngipin nyo, eh. So, ngayon, yan, maglalagay na tayo. Okay, so ang gagawin natin dyan, lagyan na lang natin sa ibabaw. Ayan, medyo, siyempre, luto na ng konti sila, no? Ayan, ready to eat. O yan po, mga ka-chicken, no? Nakita nyo, authentic na dinuguan to, yung laman loob na may halong kasim. Okay, yan. Kasi hindi kompleto yung pagka ginawa mong lang, tsaka yung amon yan. Amoy na amoy mo yung sukong pompom, parang kilikili lang ni oh. Okay. So okay na, no? Puto na lang ang kulang. Pero sa mga umiinom sa mga farm yan, masarap yan. Lalo yung ganitong weather. Oh, so mga ka-chicken, no? Next episode natin, Authentic Sisig. Follow my YouTube channel. Please like, share, and subscribe sa Lionheart Game Farm. Meron din tayong page dyan. Teng, tikman mo ba para malaman ng viewers natin kung masarap talaga dito. No. Insulto pa ba ako? Insulto pa ba ako? Insulto pa ba ako? Ang sarap, napakasarap. Yun. Ang sarap.